Galatians chapter 4 verses 4 to 5. But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Sa Tagalog po ay datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang ngasa sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Magandang araw at tatalakayan po natin yung araw sa ating daily devotion na yung The Divider of Time. Ang una pong katuruan, natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Old Covenant Law and New Covenant Grace. Ang Old Covenant Law po, yung kautosang luma ay tumutukoy sa mga batas at utos na ibinigay sa mga tao, sa ating mga tao, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung mga kautusan o batas na bibilang o makikita sa Old Testament, dahil po sobrang hirap na itong sundin at walang nakahabot sa standard ng ating Panginoon Diyos, ay gumawa siya ng o isinend niya ang ating Panginoon Kristo para ibigay yung New Covenant sa pamagitan pa natin Panginoon Diyos, tulad ng 10 utos. Yun nga po, ito po yung makikita o mababasa natin sa Old Testament, yung 10 utos na kinakailangan sundin upang maging matuwid. Ganyan pa man, ipinapakita pa ng kautusan na mahirap sundin ito. At tayong mga tao ay madalas nagkakasala. Sa kabilang banda naman po, ito po yung sinasabi ko kanina na New Covenant, which is isinend ng ating Panginoong Kristo sa atin. O ito po yung kautosang bago na tumutukoy po sa bagong sunduan na tinatag ni Jesus sa ating mga tao, kung saan po ang kaligtasan ay ibinibigay na sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. Ang pagdating po ng ating Panginoong Kristo ay nagdala ng biyaya at kapatawaran. Pinalitan po yung sistema ng mga sakripisyo at pagsunod sa kautusan, dahil more on ganun nga po yung Old Covenant o yung mga law under the Old Testament. Dahil wala po nakapasok sa standard ng ating Panginoon Diyos, gumawa siya ng bagong kasunduan sa ating mga tao na kailangan na lang natin ng grace and faith, repentance, para maligtas, at binigyan ng tayong mga tao ng pagkakataon na matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Old Creation and New Creation. Ang Old Creation po ay tumutukoy sa kalagayan ng kasangkatauhan nating mga tao bago dumating ang ating Panginoong Kristo, kung saan po yung tayo mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng kasalanan, at sa ating mga relasyon sa Diyos ay naapektuhan ng kasalanan nating mga nagagawa at yung mga limitasyon ng kautusan. Samantala naman po sa New Creation ay nagsasaad ng pagbabagong dulot ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo, sacrifice po ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay yung tayong mga nananampalataya ay magiging bagong nilalang na. Binago na tayo at tinubos mula sa kasalanan at muling ibabalik o ibinabalik sa tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung Old Creation at New Creation po ay nagpapakita ng dalawang kalagayan ng nating mga katauhan. Ang una po ay makasalanan at ang pangalawa ay nagbago at tinubos na, pinatawad na. Kaya nga po, pwede rin po tayong tawagin na the forgiven, dahil simula po nung nanampalataya tayo at nagkaroon ng tayong tiwala o faith sa ating Panginoong Kristo, ay dito tayo natubos sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Old Self and New Self. Ang Old Self po ay tumutukoy sa buhay nating mga tao bago tayo sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, kung saan po yung tayo mga desisyon natin at yung mga ugali natin ay pinangungunahan ng kasalanan, at saka yung mga makamundong pananaw natin sa mga bagay-bagay at sa mundo. Tayong mga tao po ay nabubuhay sa ilalim ng kahinaan ng kasalanan at hindi kaya matupad yung mga hinihingi ng kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya
imposible pong matupad yung o masunod natin yung Old Testament o Old Covenant dahil normal na sa atin o given na sa atin, natural na sa atin at nasa puso na natin yung mga kasalanan. At kahit ayaw man natin o hindi o isipin man natin o hindi ay nakagawa tayo ng kasalanan dahil walang perfectong tao. Walang nilalang na nabuhay na perfecto kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Kaya yung newsal po ay ang bagong buhay na natamo natin sa pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay tayong mga tao ay binago at nagkaroon na ng bagong kalikasan kung saan po yung ating mga ugali at yung layunin na nagsimulang tumugma sa kalooban nating Panginoon Diyos. Simula po nung binago na tayo at nagkaroon na tayo ng bagong buhay, bagong kalikasan dahil sa faith natin sa ating Panginoon sa Kristo ay bumabalik na tayo sa dating plano o sa original plan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yan lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.